Russell, pansin mo ba? Parang biglaan ang pagkamatay ni Aling Soledad. Nakita ko pa siya naglalaro ng mahjong kasamang tiyahin ko nung nakaraang araw eh. Malamang matanda na siya, Mandy. Kaya expected na gagraduate na. Gagraduate. Ang slow mo talaga. Ibig kong sabihin, narating niya na ang finish line. Oras niya na para makipagkita kay San Pedro. Grabe ka, parang graduation lang talaga ha. Pero hindi naman ganun katanda si Aling Soledad. Nasa 50 anyos pa nga lang ata siya eh. Baka may problema sa kalusugan. At hindi lahat maswerte nga abot sa mataas na edad. Yung iba nga, 30 pa lang, laglag na. Oo nga no. Pero teka, may naririnig ka ba? Ano yun? Parang tunog ng gulong. Wheelchair? Baka siguro may ibang matanda dito. Ay, hindi ko alam. Baka isa sa mga kamag-anak ni Mang Ignacio. Baka si Lolo Hernan. Lolo Hernan? Yung matandang lumpo? Akala ko ba patay na yun? Hoy, baliw ka ba? Buhay pa yung matanda, no? Iya. Anong ginagawa niyo dito sa mansyon sa 10 oras ng gabi? At bakit kayo nagwawalis dito? Nagwawalis lang po kami dito, Lolo. Inutusan lang po ni Tia Hilda. Hindi niyo ba alam ang isang pamahiin? Ay, pamahiin lang po yung lolo. Hindi dapat katakutan. Diyan ka nagkakamali, iho. Tingnan mo, parang gumagalaw yung kabaong. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magwali sa lamay. Tinataboy niyo ang kaluluwa ng namatay. Ano pang ibig niyong sabihin? Kapag itinaboy niyo ang kaluluwa ng namatay, maaari siyang mabuhay. Susundan niya kayo hanggang sa kayo ang susunod na mamamatay. Lolo, sigurado po ba kayong patay na talaga si Aling Soledad? Oo, patay na siya pero ginambala niyo ang kaluluwa niya. Russell, naniniwala ka ba sa kanya? Hindi ko alam. Pero, tingnan nga natin ang kabaong. Hala, nasa si Aling Soledad? Ba't nawawalang bangkay niya? Ako ba ang hinahanap nyo? Bago ko po simulan ang aking kwento, isang paalala lang po sa lahat ng nakikinig. Kung sakaling makita nyo sa ibang channel na ginagamit o nire-re-upload ang mga kwento natin gaya ng Gabi ng Lagim, Bulong ng Gabi o Kwentong Dilim Verse, pakireport agad po sa amin. Suportahan natin ang team ng Kwentong Takip Silim na orihinal na nagbibigay buhay sa mga kwentong ipinapadala sa atin. Maraming salamat po. Ngayon, sisimulan ko na ang aking nakakakilabot na kwento na nangyari 2 taon na ang nakalilipas. Ako nga pala si Mandy Perez, isang 23 anyos na dalagita na nakatira sa baryo ng San Rafael. Mula noong namatay ang aking lola sa syudad, napilitan akong lumipat dito sa baryo para manuluyan sa bahay ng aking Tia Hilda. Siyempre, nakakahiya sa aking tiyahin na pinatuloy ako ng libre, kaya nagpa siya akong tumulong sa kanyang malaking sari-sari store. Nang maging tindera ako sa tindahan, halos araw-araw kong naririnig ang mga usapan ng mga tsismosa sa labas tungkol sa misteryosong pagkamatay ni Aling Soledad, na asawa ng kilalang mayamang negosyante sa baryo, si Mang Ignacio. Isang gabi inutusan akong maglinis kasama ang kapitbahay naming binata na si Russell para magwalis doon sa lamay, at doon nakita naming meron talagang aswang. Mandy, ihatid mo tong mga kakanin mamaya sa mansyon nila Mang Ignacio para may makain ang mga bisita sa lamay. Tia, ayoko na pang bumalik dun sa mansyon. Oh, at bakit naman, Mandy? Inuutusan kitang ihatid tong kakanin na in-order nila ngayon din. Binayaran na yan ni Mang Ignacio. Tia, natatakot akong bumalik doon kasi Kasi ano nga? po may nakita akong aswang. Aswang? Ano ang pinagsasabi mo, Mandy? Nagpapariniwala ka naman sa mga tsismosa sa labas na nag-iimbento ng kwento. Tia Hilda, totoo po ang sinasabi ko. Kahit tanungin mo pa si Russell. May nakita po talaga kami habang nagwawalis kami dun sa lamay. Nakita naming nawala si Aling Soledad sa loob ng kabaong, tapos nakita namin siya sa kisame na nakalambitin. Mandy,
Kung ano-ano na naman ang pinapanood mo kaya ka nagkakaganyan. Kagagaling ko lang din kaninang madaling araw doon. Nandun lang si Soledad sa kabaong niya. Nasisiraan ka lang ng bait. Ha? Pero hindi talaga ako nag-iimbento. Kitang-kita ko talaga na naging aswang siya. Manahimik ka, Mandy. Sinasabi mo lang yan kasi tinatamad ka. Mabuti pang ihatid mo na to doon. Naghihintay na mga bisita. Wala akong magawa kundi sumunod sa utos ng aking tiyahin. Kahit ano pang gawin kong paliwanag, wala naman akong maipakitang pruweba. Nakakabaliw nga ang sinasabi ko. Mahirap paniwalaan. Dinala ko na lang ang mga supot ng kakanin at dinala sa labas. Pero hindi agad ako dumiretso sa mansyon. Dumaan muna ako sa bahay ng kaibigan kong si Russell. Russell, samahan mo naman ako sa mansyon nila mga Ignacio. May pinapatid kasi si Chahilda ng mga kakanin. Bahala ka dyan, Mandy. Ayoko nang bumalik sa lugar na yun. Ako rin naman eh. Ayoko nang bumalik doon. Pero ayaw talagang maniwala ni Chahilda na may nakita tayong aswang. Ay, hindi kaya pinaglalaroan lang tayo ng isipan natin? Tinatakot kasi tayo ni Lolo Hernan eh. Hindi rin ako sigurado pero malino naman na nakita natin, di ba? Si Aling Soledad yun. Ewan ko rin. Tapos anong gagawin ko ngayon? Mag-isa ko ihahatid to doon? Sige na, Russell. Samahan mo na ako, please. Babayaran kita pagbalik, promise. Sure ka, ha? Sige na nga. Sasamahan na kita. Yeah. Promise. Bibigyan kita ng 50 mamaya. 50 lang? Ano ba yan? Mabuti pang wag na lang. Alam mo, mukhang pera ka. Anong kala mo sa akin, mayaman? 100 lang ang laman ng pitaka ko, kaya tanggapin mo na. Hindi na ako pwedeng mangupit sa tindahan ni Chahilda. Sabihin mo, madamot ka lang talaga. Kaming pumasok ni Russell sa mansyon at napansin naming medyo maraming bisita ang dumalo sa lamay. Ang iba sa kanila ay naglalaro ng sugal. Pareho naman kaming napatingin ni Russell sa kabaong na nakapwesto sa sala. Ang sabi ni Chahilda, nasa loob lang daw ng kabaong si Aling Soledad. Kaya nagtataka talaga ako kung totoo ba nakita natin o baka nababaliw lang tayong dalawa ng gabing yon. Silipin kaya natin ulit. Baliw ka ba? Ilalapag ko lang itong mga kanin tapos lalayas agad. Pero nasan kaya si Lola Hernan? Tanungin kaya natin siya tungkol dun sa nangyari. Baka may maipaliwanag siya sa atin. Isa pa yun. Ang weirdo na matandang yun. Ayoko rin sa kanya. Tinatakot niya pa tayo sa pamahiin na yun. Pero naniniwala ka sa sinasabi niyang pamahiin? Hindi naman ako nagpapaniwala dun pero nakakatakot ding isipin na baka nga totoo yun. Ay anong gagawin natin? Kung sakaling totoo yun. Ang sabi nila, magpagpag daw tayo para itaboy ang masamang espiritu. Ganun ba? Pero parang hindi espiritong nakita natin. Parang aswang talaga. Sobrang buhay na buhay ang mga mata. Nakita ko pang mahahaba niyang dila na nakalawit. Nakakakilabot. Nakikita mo bang nakikita ko? Ha? Napatingin ako sa tinitingnan na direksyon ni Russell at nakita ko ang pinsan kong si Lydia nakausap si Mang Ignacio sa sulok. Pansin kong parang malapit silang dalawa. Masayang nagkikwentuhan. Teka, anong ginagawa ni Lydia dito? Ano kayang pinag-uusapan ng dalawa? Tsaka, mukhang may something sa tinginan nila eh. Ano sinasabi mo dyan, Russell? Sobrang slow mo talaga kahit kailan, Mandy. Hindi mo ba napapansin na mukhang naging malapit si Lydia kay Mang Ignacio simula nang mamatay si Aling Soledad? Huwag kang magsalita ng ganyan, Russell. Nagsiselos ka lang kasi busted ka lagi sa pinsan ko. Hindi ah. Pero napapansin ko lang talaga na nagiging madalas ang pagbisita ni Lydia dito. Malamang, may lamay, tsaka malapit naman talaga si Lydia sa kanila. Kasi matagal nang naging alalay si Chahilda ni Namang Ignacio at Lolo Hernan. Sus, pinagtatanggol mo pang pinsan mo eh. Halata naman sa kinikilos niya na inaakit niya si Mang Ignacio. Kaya ayaw niya akong sagutin kasi wala naman akong pera. Hindi katulad ni Mang Ignacio na ubod ng yaman. Hoy, isa pang paninira mo sa pinsan ko, mababatukan talaga kita. Oh, ano? Alis ka na ba? Kasi ako alis na. Mamaya na, sasabayan ko na lang si Lydia pa uwi.
Oo, siya, sige. Pero, bigay mo muna sa akin yung 50 ko. Oh, eto na nga oh. Matapos kong iabot ang suhol kay Russell, nauna na siyang umalis. Naiwan ako sa mansyon para sana lapitan si Lydia. Nakita kong nag-uusap pa rin sila ni Mang Ignacio sa sulok. Sinubukan ko namang lumapit sa kanila, pero nagtaka ako nang makita silang dalawa na umakyat sa hagdan. Nakaramdam ako ng kaba at gusto ko silang sundan. Pero biglang may kumalabit sa laylayan ng damit ko kaya ako nagulat. Iha, bumalik ka na pala dito sa mansion. Lolo Hernan naman, ginulat niyo naman ako. Ikaw lang pala. At bakit ka na andito, Iha? Nagatid lang po ako ng kakanin na niluto ni Chahilda para sa mga bisita sa lamay. Nasaan? Bigyan mo naman ako. Hindi ko pa natitikman. Sige po, teka lang po. Kukuha lang ako sa mesa. Bumalik ako sa mesa kung saan ko nilapag ang mga kakanin. Pero pagtingin ko sa cellophane, halos wala nang natira dahil kinuha na ng mga bisita. Pasensya na po, Lolo Hernan. Ang bilis maubos ng mga kakanin eh. Pero huwag kayong mag-alala. May iba pang niluluto si Chahilda para sa inyo ni Mang Ignacio. Ganun ba? Ay, walang problema, Iha. Pero, pwede mo ba akong tulungan na itulak papunta sa kwarto ko? Sa itaas? Pwede naman po. Pero baka hindi ko kayang buhatin ang wheelchair nyo. Hindi mo na ako kailangan buhatin, Sagdan. Meron namang elevator dito sa mansion. Ay, wow! Ngayon ko lang nalaman yan ah. Sige po, ihatid na kita. Napilitan lang talaga akong ihatid ang matanda dahil ang tunay kong sadya ay sundan si Lydia at Mang Ignacio sa taas. Nais kong malaman kung anong nangyayari sa kanilang dalawa. Saan bang kwarto nyo dito, Lolo? Doon sa dulo ng pasilyo, Iha. Yun ang kwarto ko. Sige po, ihatid na kita sa loob. Gusto mo ba akong samahan sa loob para magtsaa? Wag na po, nakakaya naman po. Huwag ka nagmahiya. Tanggapin mo na ang alok ko bilang pasasalamat sa pagtulong mo sa lamay. Pero hahanapin ko pa po kasi ang pinsan ko si Lydia. Nakita ko po kasi siyang umakyat dito kasama si Mang Ignacio. Yung pinsan mo ba? May gusto ka bang malaman tungkol sa kanila? Bakit po? Ano bang meron sa dalawa? Kung gusto mong malaman ay samahan mo ako sa loob para pag-usapan natin. Nagdadalawang isip akong sumama kay Lolo Hernan. Hindi maganda ang kutob ko sa kanya. Pero sa daming tanong sa isipan ko, tinuloy kong samahan siya sa loob ng kwarto. Wow! Ang laki po pala ng kwarto niyo, Lolo Hernan. Malaki nga pero mag-isa naman ako dito. Simula nang mamatay ang asawa kong si Rosetta, naging malungkot ang buhay ko. Ito po bang nasa larawan ng asawa niyong si Rosetta? Oh, sobrang ganda niya, hindi ba? Oo nga po. Mukha siya may halong Kastila. Alam mo ba, nung una kitang makita, naalala ko agad ang asawa ko sa iyo. Bakit naman po? Magkawit kasi kayong dalawa. Oh? Medyo nanindig ang balahibo ko sa paraan ng pagtitig sa akin ni Lolo Hernan, kaya umiwas ako ng tingin at mabilis na iniba ang usapan. Lolo, may mga gusto lang po sana akong malaman kung okay lang po ba na magtanong ako sa iyo. Oo naman, maaari kang magtanong sa akin ng kahit ano. Ito pang una kong tanong. Bakit po ba biglaan ang pagkamatay ni Aling Soledad? Ang sabi po kasi, inatake daw sa puso. Pero ang chismis naman ng iba, namatay daw sa pagtulog. Ang tungkol sa pagkamatay ni Soledad, namatay talaga siya sa kanyang pagtulog. Minsan kasi, kapag natutulog ang tao, hindi mo na malalaman kung magigising ka pa kinabukasan.
Pero bakit naman po siya mamamatay sa pagtulog? Hindi kaya binangungot siya? Yun na nga, maaring nakulong siya sa kanyang bangungot kaya hindi na siya nagising pa. Ang pangalawang tanong ko naman po, nung gabing nagwawalis kami sa lamay ng kaibigan kong si Russell, nakita niyo po bang nakita namin kababalaghan? Kapapalaghan. Opo, kasi nung gabing yun, nakita namin gumagalaw ang kabaong tapos pagsilip namin, wala na sa loob ang bangkay ni Aling Soledad. At pagtingala namin, nakita namin siya sa kisame na nakalambiti na parang aswang. Kakaiba ang nakita nyo pero wala naman akong nakitang ganon. Baka pinaglalaroan lang kayo ng inyong isipan sa mga oras na yon. Ganun din po ang tingin ko, baka nadala lang kami sa pananakot niyo tungkol sa pamahiin. Binibiro ka nga lang pero huwag nyo nang ulitin magwalis sa lamay. Hindi nyo alam baka sundan kayo ni Soledad. Huwag naman po sana, Lolo. At ano naman ang pangatlo mong tanong iya? Yung tungkol po sa pinsan kong si Lydia at si Mang Ignacio. May alam po ba kayo kung anong namamagitan sa dalawa? Hindi pa ba sinasabi ng tiyahin mo sa'yo? Wala naman pong sinasabi ang tiyahin ko. Pero ano po ba yun? Iya, sinasabi ko sa'yo sa tuwing namamatayan ang anak kong si Ignacio ng asawa. Naghahanap siya ng kapalit nito. Ano? Sinasabi po ba ninyong si Lydia ang papalit kay Aling Soledad? Parang gano'n na ka. Pero hindi maaari. Sobrang bata pa ng pinsan ko para ipakasal kay Mang Ignacio. Tumayo ako para lumabas sana, pero nagitla ako nang hindi ko mabuksan ang pinto. Nanigas ako sa kinatatayuan ko at dahan-dahan na lumingon sa matanda. Pwede na po ba akong lumabas? Huwag ka munang lumabas. Hindi pa tayo tapos mag-usap at may ibibigay pa ako sa'yo. Sige po. Bakit po ba ito nakalak? Ay, automatic na naglalak ang pinto sa loob. Pero huwag ka mag-alala. May susi naman ako. Maupo ka lang muna at uminom muna ng tsa. Salamat na lang po. Marami rin kasi ako nainom na juice sa bahay. Walang problema. Hindi naman kita pinipilit na uminom. Pero sobrang sarap ng tsa na yan. Mula pa yan sa Amerika. Nginingitian ko na lang ang matanda kahit nangangatog na ang mga tuhod ko sa takot na baka hindi ako makalabas dun sa kwarto. Pinanood ko naman siyang buksan ng drawer at may hinahanap doon. Mahilig ka bang magsuot ng alahas, Iha? Hindi po ako mahilig magsuot ng alahas eh. At bakit naman? Ang ganda mong yan, nababagay sa iyong magsuot ng mga alahas. Mas lalo kang titingkad. Kaya may ibibigay ako sa iyo. Hindi na po kailangan, Lolo. Nakakaya naman po. Huwag ka nang mahiya, Iha. Minsan lang akong magbigay ng regalo at saka espesyal itong ibibigay ko sa iyo. Bakit niyo naman po ako bibigyan ng regalo? Hindi ko naman po birthday. Di ba't sinabi ko kanina, gusto kong magbigay sa iyo dahil sa pagtulong mo sa lamay. Kaya ito ang gantimpala ko sa iyo. Iniabot ni Lolo Hernan sa akin ang isang maliit na kulay pulang kahon at tinanggap ko naman ito. Pagbukas ko sa kahon, namangha ako nang makita ang laman. Isang mamahaling pulseras na gawa sa ginto. Hala, ang ganda naman po nito. Pero pasensya na po, Lolo Hernan. Hindi ko ito matatanggap. Hindi po ako karapat-dapat para tumanggap ng kahit anong alahas. Baka sobrang laki pa ng halaga nito. Malaki talaga ang halaga niyan at ayaw kong ibigay yan sa kahit na sinong hindi nararapat. Pero ikaw, ang alam kong nararapat na bigyan yan. Wala naman pong espesyal sa akin para suotin to. Kaya pasensya na po. Hindi ko talaga ito matatanggap. Iha, tanggapin mo na itong pulseras. Alam mo bang meron niyang proteksyon sa mga masasamang espiritu o kahit anong nilalang? Talaga po ba? Sige na nga po, tatanggapin ko na. Kailangan ko na rin po kasing umalis eh. Maraming salamat po rito. Walang anuman, Iha. Ingatan mo yan at huwag mong tanggalin sa kamay mo. Matapos naming mag-usap, dali-dali akong lumabas ng kwarto. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil nakalayo na ako sa matandang yun.
Itinago ko naman ang maliit na kahon sa dala kong sling bag at bago ko pahanapin si Lydia, nakita ko siyang lumabas sa isang kwarto sa kabilang pasilyo. Lydia! Oh, Mandy, ano ginagawa mo rito? Ikaw ang dapat tinatanong ko, ano bang ginagawa mo? Pumapayag kang makipagrelasyon kay Mang Ignacio? Mandy, wag ka nga pakialamera. So, totoo nga ang sinabi ni Lolo Hernan sa akin? Manahimik ka nga, Mandy. Wala kang pakialam kung anong gagawin ko. Nababaliw ka na ba? Magpapakasal ka sa matandang yon? Parang tatay mo na yung tao tapos makikipagrelasyon ka? Eh, ano naman ngayon? Problema ba yun sa'yo? Eh, sa akin hindi. As long as mayaman siyang tao at naibibigay niya ang lahat ng gusto ko. Hindi to tama, Lydia. Kamamatay lang ni Aling Soledad tapos papalitan mo agad ang pwesto niya? Respeto naman sa patay, oh! Mandy, hindi mo naiintindihan. Huwag kang magsalita na parang alam mo ang lahat. Magsabi ka nga sa akin. Si Chahilda bang nagtulak sa'yong gawin to? Binubugaw ka ba niya kay Mang Ignacio para sa pera? Sinasabi ko na nga ba eh. Nagpapamanipula ka kay Chahilda na sobrang gahaman sa pera. Kakausapin ko yung nanay mo. Huwag na, Mandy. May punto naman si nanay. Kailangan kong maging praktikal. Hindi ako yayaman kung mananatili ako sa tindahan. Kita mo naman na hirap kami sa buhay. Laging kapos at halos inuutangan palagi ang tindahan. Kahit na, hindi yung sapat na rason para ibenta mong sarili mo. Ang bata mo pa, Lydia. 23 anyos ka pa lang. Marami ka pang magagawang ibang bagay. Hindi lang ang magpakasal sa matandang mayaman. Sinusubukan ko lahat ng bagay para magkapera. Pero kahit online selling, hindi ako makabenta. Sinubukan ko pang maging vlogger, pero mukha naman akong tanga. Kaya eto na ang last option ko. Huwag ka nang umepal. Hindi ako may epal sa buhay mo, Lydia. Bilang pinsan mo, may karapatan din ako magsalita. Hindi tama tong ginagawa niyo ni Chahilda. Marami pang paraan para umaon sa buhay. At ikaw pa ang nagsabi niyan. Ikaw nga ang nakatira sa Maynila noon, pero ano, may nangyari ba sa buhay mo? Di ba wala? Bumalik ka pa rin naman dito sa baryo at sa amin pa nakikitira. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko doon, Lydia. Namatay si Lola Conchita kaya nahihirapan akong bumangon sa buhay. Tsaka hindi ako nakikitira sa inyo ng libre. May iba din akong racket para makatulong sa bayarin sa kuryente. Oh, huwag ka nang magkwenta. Ang mabuti pa, umalis ka na dito at bumalik ka na sa tindahan. Huwag na huwag ka nang mangingialam sa buhay ko kung ayaw mong palayasin kita sa bahay. Tinalikuran ako ng aking pinsan at bumaba ito sa hagdan. Naiwan naman akong nakatayong mag-isa sa pasilyo. Napatingin ako sa kwarto kung saan lumabas si Lydia na sa tingin ko'y kwarto ni Mang Ignacio. At saan ka pupunta? Po? Mukhang may hinahanap ka, Mandy. Yung pinsan mo bang si Lydia? Opo. Pero mukhang wala naman siya rito kaya aalis na ako. Teka lang, Mandy. Nakita kitang pumasok sa kwarto ng ama ko. Anong ginagawa mo doon? Nagpatulong lang po si Lolo Hernan na magpatulak ng wheelchair niya. Mabuti naman. Salamat sa kabutihan mo. Heto, tanggapin mo ang 5,000. Hala, hindi na po kailangan, Mang Ignacio. Hindi naman po ako nagpapasuhol. Tanggapin mo na, Mandy. Huwag ka nang maya. Makakatulong din sa'yo to. Tsaka nakita ko ang kasipagan mong tumulong sa lamay ng asawa ko. Maraming salamat po, Mang Ignacio. Tinanggap ko na lang din ang 5,000. Sadyang nagpapakipot lang ako ng konti pero sobrang kailangan ko talaga ng pera. May kailangan pa kasi akong bayarang parcel. Pagkaalis ko doon sa mansyon, bumalik ako sa tindahan para magbantay. Mandy, pakibantayan nga muna tong tindahan. Aalis muna ako para mamalengke. Teka lang po, Chahilda. Gusto ko po sana kayo makausap ngayon. At ano na naman yon, Mandy? Hihingi ka na naman ba ng pera? Hindi po tungkol sa pera. Tungkol po sana kay Lydia. Sabihin mo na agad, nagmamadali pa ako. Bakit niyo po pinagtutulakan si Lydia kay Mang Ignacio? Natigilan si Chahilda sa sinabi ko at binigyan ako ng masamang tingin. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga mata na parang tumatagos hanggang sa kaluluwa ko. Anong gusto mong sabihin? Na binubugaw ko ang anak ko, Mandy?
Hindi ko po sinasabi yun, tiya. Pero nakikita ko po ang takot sa mga mata ni Lydia. Hindi niya po ginusto yung sitwasyon, napipilitan lang siya. Napipilitan? Alam mo bang ginagawa ko lang to para sa ikabubuti niya? Kung ayaw mong tumulong, huwag mong panghimasukan ang desisyon ko. Pero sa tingin ko po, hindi po yun para sa ikabubuti ni Lydia, kundi para sa ikabubuti niyo. Parang ibinenta niyo na rin po siya. Hindi ba't mas mabuting maghirap ng marangal kaysa yumaman kapalit ng dangal? Mandy, nagagawa mo lang sabihin yan kasi hindi ikaw ang nangangailangan. Hindi ikaw ang may anak na kailangang pakainin. Alam ko pang mahirap ang buhay. Pero hindi po solusyon ang ipilit si Lydia na ipakasal sa matandang mayaman. Tumahimik ka nga. Wala kang alam sa tunay na buhay. Puro ka lang satsat, puro prinsipyo. Pero wala ka namang napapatunayan. Hindi ko kailangan maging mayaman para maintindihan kung ano ang tama. Ang mahalaga, marunong pa rin ako makinig sa konsensya ko. Hindi ka mapapakain ng konsensya. Mababayaran ba ng konsensya mo ang mga utang ko, ha? Hindi po. Pero si Lydia ang magbabayad ng mga kahihiyan at kasalanan niyo. Aba! Ikaw pa talaga ang matapang! Pinapakain lang kita dito, kaya wag mo akong tuturuan kung papaano mabuhay! Tia, hindi ko po kayo tinuturuan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kasi ayoko magsisi kayo balang araw. Ang yabang mo, Mandy! Akala mo kung sino kang banal! Eh bakit hanggang ngayon, wala ka pa ring nararating? At least, hindi po ako nakikipagkasundo sa demonyo para lang mabuhay. Aba! Talagang sinasagot mo pa ako ngayon, ha? Ha? Childa! Tumahimik ka! Kung ayaw mo sa mga desisyon ko, mas mabuti pa, umalis ka na lang! Sinasabi ko lang naman po ang totoo, Tia. Ginagawa ko lang to kasi ayoko mapahamak si Lydia. Hindi ko kayang manahimik habang nakikita kong itintulak niya siyang magpakasal sa matandang yon. Hindi mo kailangang intindihin yan. Desisyon ko to. At bilang nanay, ako ang masusunod. Pero isipin niyo naman pong kinabukasan niya. Hindi niya kailangan magdusa para lang makabayad ng utang o para lang umangat tayo sa mata ng iba. Ang desisyon ko ang masusunod. Ikakasal si Lydia kay Ignacio at yan na ang huling beses mong babanggitin sa akin to. Tumalikod si Chahilda at kinuha ang bayong sa may pinto. Hindi man lang niya ako nilingon bago siya lumabas ng tindahan. Naiwan akong tulala, hawak ang namumulang pisngi, habang dahan-dahang nanlalabong paningin ko sa mga luhang pilit kong pinipigilan. Hindi ako papayag. Hindi ko hayaang masirang buhay niya. Mandy, nandito ka pa pala. Akala ko sarado ng tindahan ni Chahilda. Sarado na. Ako lang naiwan. Kinukuha ko lang itong mga sinampay dito sa labas. Pwede ba akong humingi ng pabor? Kailangan ko lang kasi ng 2 dilata. Konting bigas. Wala pa akong kinikita ngayong linggo eh. Russell, paulit-ulit na lang tayo. Ang laki na ng utang mo dito. Kapag nalaman ni Chahilda na nagpapautang na naman ako talagang mapapagalitan. Uy, hindi naman ako tatakbo. Magbabayad naman ako kapag may trabaho na ako. Sandali lang to. Panghapunan lang. Huwag ka nang mangutang. Aabutin na lang kita ng pera. Binigyan kasi ako kanina ni Mang Ignacio ng 5,000 matapos kong tumulong sa lamay. Buti ka pa naka-jackpot. Sana pala hindi ako kagad umalis doon kanina umaga. Kumuha ako ng 1,000 sa pitaka, saka inabot kay Russell. Naawa ko sa kaibigan kong hikahos din sa buhay. Katulad ko din siyang hindi nakapagtapos sa pag-aaral at nandun lang sa baryo. Rumaraket-raket ng kahit anong trabaho, mabuhay lang. Utang ba to o bigay mo talaga? Sa'yo na yan. Hindi mo na kailangan bayaran. Ba, suplada ka ngayon ah. May problema ba? Wala, pagod lang ako. Hindi ako naniniwala dyan. Alam kong may gumugulo sa'yo, Mandy. Russell, wala ako sa mood para makipagbiruan. Umuwi ka na, okay? Grabe naman to. Hindi pa nga ako nakakabili ng pagkain. Sige, kukuha muna ako sa tindahan. Pero, ano ba talagang problema? Halata sa mukha mo eh. Sige na, sabihin mo na sa akin. Baka sakaling makatulong ako. Wala naman talaga. Pero Pero ano? si Lydia, ikakasal na kay Mang Ignacio. Ano?
Totoo. Sinabi sa akin kanina ni Lolo Hernan. Tsaka si Chahilda mismo ang nagsabi na matutuloy ang kasal nila. Hindi pwede yun, Mandy. Sobrang bata pa ni Lydia. Alam ko. Kaya nga ako nagmamakaawa sa tiyahin ko kanina pero ayaw niyang makinig. Hindi ako papayag. Matagal ko nang nililigawan si Lydia. Mahal ko siya, Mandy. Hindi ko hayaang mapunta siya sa isang matandang kagaya ni Mang Ignacio. Russell, kahit anong sabihin natin na kapag desisyon na si Chahilda, wala tayong magagawa. Paano kung pigilan natin? Pigilan? Paano? Hindi mo kilala si Chahilda, Russell. Kapag sinabi niya mangyayari talaga yun. Pero hindi naman tayo pwedeng manahimik na lang, di ba? Hindi ba't pareho tayong nagmamalasakit kay Lydia? Oo. Pero baka mas lalo lang siyang mapahamak kapag nalaman ni Chahilda na nangingialam tayo. Hindi ko kayang manood lang. Kailangan nating gumawa ng paraan. Kung may paraan ka, sabihin mo. Pero dapat walang masaktan, lalo na si Lydia. Alam mo naman na matatakotin si Lydia, di ba? Oo. Matatakotin siya. At ano namang naiisip mo? E di takutin natin siya. Sabihin natin na may aswang sa mansyon ni Mang Ignacio. Seryoso ka ba? Siyempre. Alam mong duwag yun. Kapag narinig niyang may aswang sa lugar na tinitirhan nila ni Mang Ignacio, baka umatras siya. Pero baka magalit si Chahilda kay Lydia kung aatras siya sa kasunduan. Mas mabuti ang ganun kaysa naman tuluyan siya magpakasal kay Mang Ignacio, di ba? Minsan, kailangan din natin gumamit ng pananakot para mailigtas ang isang tao. Russell, kung ito lang ang paraan, baka kailangan ko ng sumugal. Hindi ka nag-iisa, Mandy. Tutulungan kita. Hindi natin hayaang matuloy ang kasal na yan. Sige, pero dapat mag-ingat tayo ha. Kapag nalaman ng tiyahin ko, baka pareho tayong mapahamak. Kaya nga may plano tayo, di ba? Ako nang bahala kung paano natin siya tatakutin. Matapos ang lamay ni Aling Soledad, naihatid na ito agad sa kanyang libingan. At wala pang isang buwan, mabilis na inanunsyo ni Mang Ignacio ang tungkol sa pagpapakasal nila ni Lydia. Naging pulutan tuloy ng chismis ang pinsan ko sa baryo dahil doon. Pero parang walang pakialam ang tiyahin ko sa mga chismis. Inanyayahan naman kami sa mansyon para sa maliit na salo-salo at kahit labag sa loob ko ang kasunduan ng pagpapakasal ni Lydia at Mang Ignacio, sumama na lang din ako para magbigay galang. Oy, Ignacio, kailan ba talaga ang kasal niyo ni Lydia? Para makapaghanda na kami, hindi pwedeng basta-basta lang. Dapat, bongga. Sa tingin ko, pwede na sa susunod na buwan, Hilda. Simple lang naman ang gusto kong kasalan, yung tayong pamilya lang ang magkakasama. Ay nako, bakit simple lang? Ikaw po ba, Ignacio? Lahat ng tao rito sa bayan, alam kung gaano kakayaman. Dapat grande. Alam mo bang pangarap ko talagang makita ang anak kong ikasal na bongga? Nay, nakakaya naman po kay Ignacio. Ayos lang naman sa akin kahit simpleng kasalan lang. Basta ang mahalaga, nagmamahalan kaming dalawa. Ano ka ba, anak? Isang beses ka lang ikasal sa buong buhay mo, kaya itodo mo na ang pagkakataon. At wala nang lalaking kasing galing na Ignacio na gustong magpakasal sa'yo. Salamat, Hilda. Gusto ko lang naman na maging pribado ang buhay namin ni Lydia. Malayo sa mga mata ng mapanglait. Nako, huwag mong alalahanin ng mga chismosa sa labas. Naiinggit lang yan sila kasi ang anak ko ang napili mo. Si Lydia lang naman kasi ang maganda rito. Kaya huwag kang mahiya. Gawin na nating magarbo ang kasalan. Yung makikita ng lahat kung gaano tayo kasaya. Sige. Walang problema doon. Basta kung anong ikakasaya ni Lydia, gagawin ko. Oh, anak, narinig mo? Aba, swerte ka talaga. Si Ignacio, kayang ibigay ang lahat ng gusto mo. Kaya dapat maging mabait kang asawa. Siyempre, handa po akong ibigay lahat sa kanya. Kahit kaluluwa ko pa. Nakaupo ako sa kabilang dulo ng mesa. Tahimik lang habang kumakain. Pero kulang na lang ay mabilaukan ako sa mga sinasabi nila. Ang hirap pa rin tanggapin ang mga nangyayari. Kakalibing pa lang ni Aling Soledad. Pero ayun na agad sila. Nagpaplano ng kasal. Matagal na po kaming hindi nagpapansinan ni Lydia noon simula nung araw na sinubukan ko siyang kumprontahin. Pinansin niya lang ako nung makita niyang suot ko yung mamahaling bracelet. Hindi ko pa maiwasang matawa. Dahil para sa akin, wala na talaga silang ibang iniisip ng nanay niya kundi pera.
Uy, ang ganda ng suot mong bracelet, Mandy. Saan mo nakuha yan? Ito ba? Bigay ito ni Lola Hernan nung nakaraan. Sabi niya pangontra sa engkanto daw. Ay, wow ha? Tumatanggap ka rin pala ng luho. Baka mamaya, interesado ka rin magpakasal sa matanda. Kadiri ka, Lydia. Binigay lang yan sa akin pero wala akong masamang intensyon. Paechos ka pa dyan eh. Gusto mo ring matamasa ang marangyang buhay. Oo naman, pero hindi sa ganitong paraan. Matapos ang hapunan, nagsayawan ng mga bisita sa malaking bulwagan. Hinanap ko ang kaibigan kong si Russell at nakita ko siya mula sa di kalayuan na namimigay ng soft drinks. Kaya agad ko siyang nilapitan para kumuha rin ng inumin. Mandy, handa na yung mga susuitin kong panakot doon. Nilagay ko na sa likod ng mga lumang baul sa storage room. Hihintayin ko na lang kayo mamaya. Teka, Russell. Sigurado ka manggagana to? Baka mahuli tayo ni Chahilda o kaya ni Mang Ignacio. Lalo na yung matanda. Parang laging gising kahit hating gabi. Hindi nila to malalaman, promise. Takutan lang naman to eh. Walang masamang mangyayari. Parehas naman nating gusto na mapatras siya sa kasal, di ba? Ito na lang naiisip kong paraan. Magtiwala ka lang sa akin. Ay, sana nga matakot si Lydia sa gagawin natin. Oo naman, nakakatakot yung maskarang susuotin ko. Nabili ko pa yun sa lumang prop store doon sa bayan. Pag nakita yun ni Lydia, siguradong tatakbo yun palabas ng mansyon. Basta wag mo akong tatakutin ha. Gabi-gabi na nga akong kabado dito sa bahay na to. Relax ka lang, ako nang bahala. Basta mag-text ka sa akin pag tinawag mo na siya. Pwesto na kagad ako doon sa likod. Sige, mamaya na lang. Tatawagin ko si Lydia. Text mo ako pag handa ka na. Nang makatanggap ako ng text kay Russell na handa na siya doon, agad kong nilapitan si Lydia at mabuti namang hindi ako nahirapang kunin ang atensyon niya. Hinila ko siya papunta sa sulok at doon ko siya kinausap. Oh, ano na namang problema mo, Mandy? Lydia, nahulog ko kasi ang bigay na mamahaling pulseras ko dun sa storage room. Pwede bang tulungan mo ako maghanap? Promise, ibibigay ko sa'yo yun pagkatapos. Ano? At bakit mo naman nahulog doon sa storage room? Ano bang ginagawa mo doon? Ano kasi, may inutos lang sa akin kanina yung nagluluto na hanapin yung malaking kaserola. Ay naku, Mandy, panira ka talaga ng moment. Kita mo naman na nagsasayaw pa kami ni Ignacio. Sandali lang naman eh, hindi tayo magtatagal. Pumayag naman si Lydia na samahan ako doon, kaya dumiretso kami sa loob ng storage room. Sobrang dilim din sa loob at dahil sira ang light switch, cellphone na lang namin ang ginamit naming pang ilaw. Dito mo ba talaga nawala? Eh, ang dilim-dilim dito, Mandy. Pwede naman bukas na lang. Nakakabanas ka talaga eh. Hindi pwedeng iwan ko na lang yung dito. Hahanapin yun ni Lolo Hernan at baka mapahiya ko pa kayo. Halika na, hanapin natin. Nandito lang yung nahulog sa sahig. O sige na, bilisin na natin. Ang lumig-lumig dito. Teka, parang nalak yung pinto. Oh no! Huwag mong sabihin nalak tayo dito. Hindi sandali. Susubukan kong buksan. Ayoko na dito, Mandy. Lumabas na tayo. Relax ka lang, makakalabas din tayo rito. Dalian mo na. Giniginaw ako rito. Kumalma ka nga lang dyan, Lydia. Huwag kang matakot. Kasama mo naman ako dito, oh. Mandy, narinig mo ba yun? Ang alin? Parang may umiiyak sa sulok. Sa una, akala ko si Russell lang na bahagi ng plano namin. Pero habang pinakikinggan ko ang tunog ng pag-iyak, nagdulot ito ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Ramdam kong mabigat ang iyak na yun. Parang may matinding galit at bighati. Wala naman ah. Bulag ka ba? Tingnan mo nang mabuti. May nakatayo ka sa sulok. Nakita ko na nga pero baka manikin lang yun. Mandy, hindi ata yan manikin. Tingnan mo kasi nang mabuti. Wala, bakit parang gumagalaw siya? Nasa plano namin ni Russell na takutin si Lydia gamit ang isang halimaw na maskara, kaya alam kong siya lang yun.
Pero nanigas ako ng unti-unting humarap ang nakabestidang babae. Imbis na magpapanggap lang akong natatakot, naging totoo yung takot ko nang makita ulit ang nakakatakot na mukha ni Aling Soledad na minsan ko nang nakita sa sala nung gabing lamay niya. Bakit mo inagaw sa akin ang asawa ko? Mandy, umalis na tayo! Tara na! Hindi na kayo makakalabas dito! Mandy, papalapit na siya! Tulong! Tulungan niyo kami! Uy! Ano nangyayari sa inyo? Russell! Sa kabutihang palad bumukas ang pinto, kaya kami nakalabas ni Lydia ng buhay. Halos namutla kaming dalawa dahil sa takot na makita si Aling Soledad. Sa sobrang takot ni Lydia, hinimatay siya sa sahig at mabuti na lang nasalo ni Russell ang ulo niya. Sira ka ba, Russell? Bakit mo pa ginamit sa pananakot si Aling Soledad? Ano? Eh wala ako dun sa kwarto. Lumabas ako kanina dahil ihing-ihi na ako. At ano bang nakita niyo sa loob? Imposible! Huwag mo nga ako pinagluloko dyan. Seryoso nga ako. Nagulat na lang din ako ng pagbalik ko. Narinig ko nagsisigawan na kayo sa loob. Russell, hindi ka maniniwala sa nakita namin sa loob. May babae doon. Si Aling Soledad na naman ba? Russell, hindi tayo nasisiraan ng bait tungkol sa nakita natin ng nakaraan. May aswang talaga sa mansyon na to. At siya yun. Hindi siya matatahimik kung pakakasalan ni Mang Ignacio sa Lydia. Sinasabi mo bang hindi niya matanggap na namatay siya at pinagpalit sa ibang babae? Kaya gusto niya tayong takutin? Oo nga. Kaya kailangan nating pigilan ang kasal. Mapipigilan natin yun kapag ipinaliwanag natin kay Lydia. Makikinig naman siya dahil nakita niya rin mismo, di ba? Oo. Alam niyang si Aling Soledad yun. Kaya matatakot na siya magpakasal kay Mang Ignacio. Ano nangyari kay Lydia? Pareho kaming natigilan ni Russell nang sumulpot si Mang Ignacio. Nakatingin nito sa sahig kung saan nakahandusay ang walang malay na si Lydia. Mang Ignacio, magpapaliwanag po kami. Ano bang pinagagawa ninyo? Bakit hinimatay ang anak ko? Childa, nilak po kami sa loob ng storage room. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Basta may umatake sa amin doon. Umatake? Ano naman ang ibig mong sabihin, Iya? Hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko pero may aswang sa pamamahay na to. At yun ay si Aling Soledad. Ikalawang beses ko na nga siya nakita. Una sa mismong lamay niya, kasama ko na si Russell. Ngayon naman, kaming dalawa ni Lydia mismong nakakita. At dahil sa sobrang takot ay nimatay siya. Totoo po ang sinasabi ni Mandy. Kahit ako, saksi mismo na naging aswang si Aling Soledad. Kalokohan! Ano tong pinagsasabi ninyo? Hindi po kami nagsisinungaling. May aswang po doon. Si Aling Soledad po yun, nakita namin siya. Gusto niyang gumanti. Mandy, wala ka bang respeto sa taong yumao na? Kakalibing lang natin kay Soledad tapos mag-iimbento ka ng ganyang kwento. Childe, hindi ako nag-iimbento. Totoo yung sinasabi ko sa'yo. Narinig din mismo ni Lydia ang boses niya, umiiyak siya. Sinasabi niyang inagaw daw sa kanyang asawa niya. Baka naman binabagugot ng Iya. O baka may nakapasok ng ibang tao sa loob na gustong manakot. Hindi po, Lolo Hernan. Alam namin kung sino siya. At walang iba kundi si Aling Soledad. Bakit ayaw niyang maniwala sa akin? Tama na! Mandy, tama na! Childa, pakinggan mo naman ako. Delikado buhay ni Lydia. Nandito pa si Aling Soledad sa mansyon na to. Gusto niyang gumanti. Maniwala kayo. Totoo po talagang sinasabi namin ni Mandy. Hindi kami nababaliw. Russell, hindi ba't ikaw ang dating manliligaw ni Lydia? Opo. Opo, Mang Ignacio. Sabihin mo nga sa akin, ginagawa mo ba ito para isabotay ang kasal namin ni Lydia? Hindi naman po sa ganun, Mang Ignacio. Hindi ganon? Aba, parang ganon na rin yon. Halata naman na ikaw ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang lahat. Hindi mo matanggap na mapupunta na sa akin si Lydia. Kaya kung ano-anong kasinungalingan ang ibinubulong mo sa pinsan niyang si Mandy. Hindi po totoo yan. Wala akong dahilan para siraan kayo. Nandito lang ako para tulungan si Mandy na iligtas si Lydia. Tulungan o gamitin. Nakikita ko sa mga mata mo, bata, inggit at selos ang gumagabay sa'yo. Dati kang lumalapit dito para magatid ang mga pagkain. Pero ngayon, gusto mong guloyin ang buhay naming lahat. Hindi ako ganong klaseng tao. Hindi ko ginugulo ang buhay niyo. Gusto ko lang iligtas si Lydia sa kapahamakan. Mang Ignacio, tama na.
Wala siyang masamang intensyon. Ako may ideya na takutin si Lydia, hindi si Russell. Ayan, inamin mo rin. Wala kayong ibang ginawa, kundi maghasik ng kaguluhan. Ang kapal mukha ninyong gamitin pa ang patay para lang makalusot. Mang Ignacio, kahit anong sabihin niyo, malinaw naming nakita kung sino yon. Hindi namin yun gawa-gawa lang. Eh di paliwanag mo nga sa akin, Mandy. Paano nangyari na may aswang sa bahay ko, ha? Kung talagang may nakita kayo, bakit wala ni isang patunay? Hindi namin magawang patunayan dahil hindi rin naman kayo nakikinig sa mga paliwanag namin. Tumigil na kayo sa kabaliwan ninyo. At ikaw, Russell, akala mo siguro makukuha mo ulit ang loob niya sa pamamagitan ng kabaliwang yan? Pwes, nagkakamali ka. Hindi ko na po siya nililigawan. Ang gusto ko lang, Mang Ignacio, ay makasiguro na ligtas siya. Hindi tamang ikasal siya sa inyo. Kalokohan! Sino ka para magsabi kung anong tama sa mali? Hindi mo lang matanggap na may lalaking mas may kaya at mas may karapatan kaysa sa'yo. Nakita ko sa reaksyon ng mukha ni Russell na nasaktan siya sa sinabi ni Mang Ignacio. Nakita ko rin kumuyom ang mga kamao nilang dalawa. Mang Ignacio, pakinggan niyo naman kami kahit sandali. Hindi ito tungkol sa kasal. Tungkol ito sa kaligtasan ni Lydia. Kaligtasan? Sa tingin mo bang may mananakit sa kanya rito? Tingin mo hindi ko siya pinoprotektahan? Sa mansyon na ako ang nagmamayari? Wala kayong respeto! Ignacio, tama na. Huwag mo na lang pansinin ng mga batang yan. Bata pa sila. Hindi nila alam ang sinasabi nila. Hindi, Hilda. Kailangan nilang matuto ng leksyon. Dapat maramdaman nilang hindi basta-basta pwede ang mga ganitong pagbabastos sa bahay ko. Kung leksyon ang gusto niyo, sige. Pero tandaan niyo po, Mang Ignacio, kapag may nangyaring masama kay Lydia, hindi niyo kami pwedeng sisihin dahil binalaan na namin kayo. Ignacio, kumalma ka na. Mag-usap tayong lahat ng mahinaw. Wala ang magyayari kung paiirali ng init ng ulo. At ang masasabi ko lang, si Soledad ay payapa na sa kabilang buhay. Gusto niyang maiwan tayong masaya dito sa ibabaw ng mundo. Kung mapayapa siya, bakit siya nagpapakita? Bakit niya kailangang manakot? Rinig na rinig namin ang mga sinabi niyang inagawan siya ng pwesto bilang asawa ni Mang Ignacio. Nagkakamali ka. Si Soledad mismo ang unang may gusto na magkaroon ako ng panibagong simula. Hindi siya galit, Mandy. Maintindihan niya ito. Kung ganon, sa dami ng babae sa baryo, bakit ang pinsan ko pa? Hindi niyo ba naiisip kung gaano pa kabata si Lydia? Marami pa siyang magagawa sa buhay kaysa magpakasal. Mandy, bantayan mo yung dila mo. Nasa harap ka ng mga nakatatanda. Hindi ako bastos, Hilda. Pero hindi ko kayang manahimik na lang. Kung magpapatuloy ang kasal na to, may mangyayari talagang masama sa anak niyo. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Mandy. Ang kasal na ito ay desisyon naming mga matatanda. Wala kang karapatang manghimasok. Karapatan kong sabihin ang totoo. Biglaan ang lahat ng to. At sigurado akong hindi siya matutuwa kung itutuloy niyo tong kasal. Tama na, Mandy. Tama na ang kabaliwan mo. Hilda, Baka dapat makinig muna kayo kay Mandy, Hilda. Hindi siya nababaliw. Nag-aalala lang siya sa kapakanan ng pinsan niya. Maawa rin po sana kayo sa anak niyo. Tumahimik ka na, Russell. Simula nang pumasok ka rito bilang taga-deliver sa mansion, puro gulo ang dala mo. huwag mo siyang sisihin, Hilda. Kasama ko siya. Pero ako may ideya na takutin si Lydia. Hindi niya kasalanan. Sadyang nagkataon lang na nagparamdam ulit si Aling Soledad. At inaamin mo rin. Abat lumalala ka na talaga, Mandy. Pagkatapos mong takutin ang anak ko, may gana ka pang magsinungaling sa harap namin. Opo. Ako talagang may plano nito dahil gusto kong mailayo si Lydia sa sitwasyong ito. Pero totoong may aswang. Tama na ito, Mandy. Ayoko nang makarinig ng kahit anong kababalaghan. Simula ngayong gabi, hindi na kayo makababalik sa mansyon na ito. Mang Ignacio, hindi niyo ba naiintindihan? Kapag iniwan niyo si Lydia rito, baka siya naman ang kunin ni Aling Soledad. Lumayas ka na bago ako magalit ang tuluyan. Huwag mo nang idami ang dating asawa ko sa mga kabaliwan mo. Hilda, bakit ayaw mo akong paniwalaan? Darating ang oras na malalaman mo rin ang totoo. Mandy, halika na. Wala nang say-say to. Wala na akong nagawa kundi umalis na lang. Masakit sa loob ko na hindi ako pinakinggan. Pero higit na mas masakit
ang makita ang tiyahin kong walang tiwala sa akin. Nakita ko pa sa mga mata ni Mang Ignacio ang pagkasuklam. Parang ako yung dahilan kung bakit nagkakagulo ang lahat. Pero gusto ko lang naman iligtas si Lydia. Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari. Akala ko, simpleng takutan lang. Hindi pala. Russell, hindi ko alam kung anong dapat kong paniwalaan. Pero malinaw na may aswang talaga sa mansyon. Hindi pa naman tapos to. Hihintayin kong magising si Lydia. Nakita niya rin kung anong nakita ko. Siya lang ang maniniwala sa atin ngayon. Paano kung hindi niya maalala? Kahit ano pa, hindi ko siya iiwan. Kung ayaw nilang maniwala, ako mismo nga hanap ay aling solidad. Mandy, huwag kang gagawa ng delikadong bagay. Ayaw ko rin na mapahama ka. Oo, gusto nating iligtas si Lydia. Pero kung ayaw niya talagang iligtas ang sarili niya, kasalanan niya na yon. Delikado na nga lahat simula pa lang. Pero kung may natitira pa akong magagawa, yun ay ang ilayo si Lydia sa kapahamakan. Kahit masamang ugali nun, pero parang kapatid ko na siya. Pareho kaming lumaki dito sa baryo. Sadyang galit lang siya sa akin kasi umalis nga kami ni Lola papuntang Maynila. Nagmumuni-muni ako sa mga bagay habang nakatanaw sa pag-agos ng ilog. Ramdam ko naman ang malamig na hangin na parang humahaplos sa batok ko. Parang may mga matang nakamasid sa amin mula sa dilim. Mula sa bintana pumasok ang sinag ng araw. Tahimik sa loob ng bahay. Nakahanda na ang almusal sa mesa, ngunit malayo ang iniisip ko. Nakaupo ako sa gilid ng mesa. Hawak ang tasa ng lumalamig kong kape. Sana maalala mo man lang ang nangyari, Lydia. Lydia, buti gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Mabuti naman. Medyo sumasakit lang ulo ko. Naalala mo ba yung nangyari kagabi sa mansyon? Kagabi? Ano nangyari? Nalak tayo sa storage room. May nilalang tayo nakita doon. Tapos biglang umatake sa atin. Wala akong naaalala, Mandy. Pagod lang siguro ako kakasayaw kasama si Ignacio. Wala ka talagang maalala? Hindi mo ba naaalala ang aswang? Teka, parang may naaalala na ako. May nakita tayong babae. Tama. May nakita tayong babae. Tama. Yun nga. Tapos nakita mo mukha niya? Hindi, pero sinabi ni nanay, sinasabi ko na nga ba? Pakananin niyo lang to ni Russell na takutin ako para umatras ako sa kasal namin ni Ignacio. Aba, maaga pa nagtatalo na kayo dyan. Childa, bakit niyo naman po agad na binabaliktad ang kwento? Nakita namin yun ni Lydia. Diyos ko, hindi ka pa rin tumitigil, Mandy. Wala kang ibang alam kundi puro kababalaghan. Tumigil ka nga sa mga walang saysay mong kwento. Pero Childa, kung nakita mo lang sana. Tama na. Malapit na ang kasal. Ayoko nang may marinig na kalokohan, lalo na sa harap ni Ignacio. Kung ayaw mo, tuluyang kitang palayasin dito. Sige po, ituloy niyo lang ang kasal. Pero sana wag kang magsisi sa desisyon mo kapag may nangyaring masama kay Lydia. Sa oras na yon, alam kong wala nang makikinig sa akin. Ang mga salita ko parang hangin lang na dumaan sa kanilang pandinig. Pinili kong manahimik kahit sa loob ko ay nagsusumigaw ako sa galit at takot. Mandy, ayos ka lang ba dyan? Malamang hindi. Kita naman sa nakabusangot ko mukha, di ba? Pero wala na tayong magagawa. Tadhana na sigurong ikasal si Lydia kay Mang Ignacio. Ikaw pa, ayos ka lang ba? Ayos lang bang puso mo? O baka naiiyak ka na dyan sa inggit? Sus, matagal na ako nakapag-move on kay Lydia. Pero mahalaga pa rin siya sa akin eh. Medyo kumirat lang yung puso ko kung bakit si Mang Ignacio pa. Pero siguro, hindi na rin masama na kaya siyang paligayahin ni Mang Ignacio gamit ang pera. Kung ginayuma mo lang sana si Lydia noon pa, hindi sana mangyayari to. Mukhang pera ang pinsan mo. Hindi siya matatabla ng gayuma. Nga pala, ilang linggo na rin walang paramdam si Aling Solidad. Siguro na tahimik na siya. Baka nga namayapan ang kaluluwa niya.
Matapos ikasal sina Lydia at Mang Ignacio, lumipat na ang mag-ina sa mansyon at naiwan naman ako sa tindahan. Pero namamasukan ako bilang tagapagsilbi ni Lydia at para na rin mabantayan ko siya. Hapon noon, ako lang mag-isa sa hardin. Kinukuha ko ang mga sinampay bago bumuhos ang ulan. Tahimik ang paligid. Tanging hangin lang ang maririnig at ang pagaspas ng mga kumot sa sampayan. May tao ba dyan? Lolo Hernan? Mandy, Lolo? Paano ko kayo nakatayo? Di ba nasa wheelchair lang kayo? hindi mo dapat makita ito. Lolo, masakit po. Bitawan niyo ako. Sumama ka sa akin. Huwag ka na magtanong. Nasasaktan po ako. Bitawan niyo ako, Lolo. Hinila ako ni Lolo Hernan papunta sa likod ng bahay. Isinandal niya ako sa pader ng mariin at parang ayaw niya akong pakawalan. Nang tumingin ako sa kanya, doon ko nakita ang mga mata niyang biglang nagliwanag. Hindi mo dapat ito nakita, Mandy. Lolo Hernan. Anong nangyayari? Tumingin ka lang sa mga mata ko para makalimot. Mandy? Mandy, ayos ka lang ba? Pasensya na po, Mang Ignacio. Wala ho ito. Sigurado ka ba? Para kang namumutla. Ayos lang po talaga ako, Mang Ignacio. Napuyat lang kasi ako kagabi. Hindi ako makatulog. Aba, Mandy, yan ang sinasabi ko sa'yo. Ang mga gamit dito hindi basta-basta. Alam mo bang mamahalin niyang baso na yan? Pasensya na po, Hilda. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya pero ikaw pa rin ang may gawa. Kaya sa susunod, mag-ingat ka. Tama na, Hilda. Aksidente lang naman. Maupo ka na, Mandy. Kumain ka muna. Tahimik akong naupo sa mesa. Ramdam ko pa rin ang mabilis na tibok ng puso ko. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang mapatingin kay Lolo Hernan sa dulo ng mesa. Kamusta na kayo dun sa mansyon? Si Lydia, okay lang ba siya? Oo. Mukhang masaya naman siya. Lagi nga sila magkasama ni Mang Ignacio. Buti naman kung ganun. At ikaw, Mandy, parang malalim ang iniisip mo. Okay lang naman ako pero parang may kakaibang nangyari sa akin. Pero hindi ko naman maalala kung ano yun. Kakaiba? Mhm. Ano yun? Ang naaalala ko lang, nasa hardin ako bandang 6:00 ng hapon. Nangunguha lang ng sinampay. Pero bigla ko nakita si Lolo Hernan na nakakapaglakad. Oh, si Lolo Hernan? Nakakapaglakad? Talagang nananaginip ka lang. Hindi ko nga alam pero sobrang totoo niya. Basta huli nakita ko, nakatingin siya sa akin tapos hinila niya ako papalapit. Yung mga mata niya nakita ko ring nagliwanag. Baka bangungot lang talaga yun. Huwag mo na masyadong isipin yun, Mandy. May stress ka lang lalo. Pero paano kung totoo? Maniniwala ka ba sa akin? Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo, Mandy. Pero mukhang sobrang napapagod ka na sa kakatrabaho doon sa mansyon. Ang laki na nga ng eyebags mo. Mabuti pa magpahinga ka rin. Tsaka, hindi ko rin masisisi kung nakakaramdam ka ng kakaiba doon. Nakakakilabot naman talaga yung mansyon na yun. Minsan na rin tayong may nakita doon, di ba? Kaya, alam kong may kakaiba talaga doon. Pero tandaan mo, huwag mong hayaang lamunin ka ng takot. Matapos ang pagkikita namin ni Russell, bumalik ako sa mansyon para sana kausapin si Lydia. Pero nakita ako ni Lolo Hernan at nautusan ako nitong dalhin siya sa terasa para magpahangin. Dahan-dahan lang, Lolo Hernan. Baka madulas tayo dito sa terasa. Ayos lang ako, Iya. Kung gusto ko lang lumanghap ng sariwang hangin, matagal na rin ako hindi nakakalabas. Mabutit na isip mong lumabas, Lolo Hernan. Maganda pa naman ang panahon ngayon. Oo nga. Minsan kasi nakakulong lang ako sa silid. Walang kausap. Mabuti na lang at naandito ka at sinasamahan ako. Lolo Hernan, may itatanong lang sana ako. Ano yun, Iya? Nakakapaglakad pa po ba kayo noon?
5 taon na ako hindi nakakalakad. Ganun po ba? Ang tagal na rin po pala, pero hindi niyo po ba sinubukang magpa-physical therapy para makalakad ulit? Hindi ko na sinubukan iya. Tinanggap ko na rin. Minsan mas magaan sa dibdib kapag tanggap mo na ang mga bagay na hindi mo na kayang gawin. Oo nga po. Pasensya na po, Lolo. Pero medyo kakaibang tanong ko. Ayos lang iya, pero bakit bigla mo naman naisip yan? Wala po, Lolo. Naisip ko lang, baka sakaling may himana. Aba, kung magyayari yun ay malaking himala nga. Pero sa ngayon, masaya na ako sa kinauupuan kong wheelchair. Matapos kong makipag-usap kay Lolo Hernan, ibinalik ko siya sa kanyang kwarto. Tsaka naman pumunta ako sa kwarto ni Lydia para kumustahin siya at ibigay ang binili kong pagkain. Lydia, may binili ako masarap na pagkain. Nag-abala ka pa pero busog na ako eh. Salamat na lang. Okay, sige. Pero, okay ka lang ba? Ba't parang namumutla ka? Pagod lang siguro ako, Mandy. Hindi. Sobrang putla mo talaga. Mukha ka ng white lady. Ang mabuti pa, magpa-check up ka bukas. Baka kulang ka na sa dugo. Wag na, ayos lang talaga ako. Wag ka nang makulit. Lydia, hindi ka okay tingnan. Halos wala ng dugo sa labi mo. Hindi ka na nga lumalabas para magpa-araw. Ano bang nangyayari sa'yo? Umalis ka na, Mandy. Matutulog pa ako. Paglabas ko ng kwarto, parang may kung anong mabigat na bumagsak sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit pakiramdam ko'y may kakaibang nangyayari kay Lydia. Iba na siya. Ibang-iba. Hindi na siya yung lakotsyerang pinsan na kilala ko. Para bang may nililihim o may gumagabay sa kanya sa dilim. Tahimik akong naglakad papunta sa kusina. Gusto kong uminom ng tubig para mawala ang kaba ko. Pero nadatnan ko naman ang tiyahin ko doon. Jahilda, gising ka pa po pala. Oo, may iniinom muna ako. Ano po yung iniinom nyo? Ba't sobrang pula niyan? Bigay ito ni Ignacio. Pampabata lang na tsaa. May special ingredients to. Nakakatulong para mapanatiling sariwa at makinis ang kutis. Tiya, araw-araw ko na kayo nakikitang umiinom niyan. Baka nasosobrahan na kayo. Wala na nga po kayong ganang kumain. Hindi mo naiintindihan, Mandy. Sa edad kong ito, kailangan ko ng alagaan ang sarili ko. Ayokong tumanda na sobrang kulubot ang mukha. Pero baka po makasama yan sa kalusugan nyo. Hindi lahat ng pampabata ay mabuti. Huwag mo na akong pangaralan, Mandy. Alam ko ang ginagawa ko. Sige po, pasensya na po. Habang pinagmamasdan ko si Chahilda, napansin kong lalo itong pumapayat. Ang dati nitong maaliwalas na mukha ay tila nagiging maputla. Napailing na lang ako at bumalik sa kwarto ko. Subalit hindi ko mapigilang mag-alala sa kanila. 12:00 na ng gabi, ngunit hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Nang biglang may narinig ako noon na ingay. Napilitan akong bumangon at sinundan kung saan nanggagaling ang ingay. Napadpad naman ako sa basement ng mansyon at doon may pintong nakabukas ng kaunti kaya sumilip ako. Doon nakita ko sina Mang Ignacio kasama si Chahilda at Lydia. May altar sa gilid ng silid. May kakaibang rebulto na parang nililok sa bato. May mangkok din na nakapatong sa harap na isa-isa nilang sinasalina ng dugo. Diyos ko, anong ginagawa nila? Lola Hernan? Shh! Halika rito, Mandy. Sinasabi ko na nga ba nakakapaglakad kayo? Mamaya na yan. Halika na muna. Sumama ka sa akin bago ka pa nila mahuli. Hindi nga ako nababaliw. Nakita ko talaga kayo naglalakad. Nakita ko yung ginagawa nila sa basement. Ano yun? Ano ba nangyayari dito sa mansyon na to? Kumalma ka, Mandy. Wala kang dapat ipag-alala. Ang ginagawa nila ay para sa proteksyon ng pamilya laban kay Soledad. Protection? Pero bakit parang nag-aalay sila ng dugo? Huwag mong intindihin doon. Para yun sa kabubuti ng pinsan at tiyahin mo.
Pinoprotektahan sila ni Ignacio labang kay Soledad. Ano? Hindi ba't hindi siya naniniwala nakita ko si Soledad? Naguguluhan na ako sa mga nangyayari. Tsaka ikaw, bakit ka nagsinungaling sa akin? 5 taon yun ang sinasabing hindi kayo nakakalakad. Paano bigla kayo nakatayo ngayon? Tiningnan ako ni Lolo Hernan noon. Malamlam mga mata niya. Tapos unti-unting gumuhit ang isang nakakakilabot ng ngiti sa labi niya. Nananaginip ka lang, Mandy. Gumising ka na. Hindi. Hindi ito isang panaginip. Mandy! Gumising ka na dyan! 9:00 na ng umaga! Mamamalengke ka pa! Ano ba yan? Gusto ko pang matulog. Mandy! Buhay ka pa ba dyan? Saglit lang po, Chang. Babango na. Mabilis akong bumangon noon at nagitla akong makita na halos 12:00 na ng tanghali. Bago naman ako makalabas ng pinto, biglang sumagi sa isipan ko ang isang eksena kung saan nakita ko si Mang Ignacio kasama si Lydia at Chahilda na nagriritual. Ay, bakit lagi na lang akong binabangungot? Mandy, ba't ang tagal mong kumilos ha? Hindi ka naman prinsesa dito para matulog buong araw. Kumilos ka na sa kusina, dali! Pasensya na, Childa. Masama kasing pakiramdam ko. Huwag ka nang magdrama, Mandy. Gawin mo na ang trabaho mo dito sa mansyon. Sige na nga po. Dali na. Mamamalengke ka pa. Saka, heto ang pera. Kahit masama ang pakiramdam ko, napilitan akong bumangon. Wala naman akong magagawa kundi sumunod. Ilang oras akong naglinis, nagluto at nag-ayos ng mesa. Pero habang kumikilos, paulit-ulit sa isip ko yung bangungot ko kagabi. Uy, Mandy, ang tagal mo nang di nagte-text ha. Anong balita dyan sa mansyon ni na Mang Ignacio? Ayos lang naman. Pero ewan ko ba? Parang hindi ako mapakali nitong mga nakaraang araw. Bakit? May problema ba? Ewan ko. Parang binabangungot ako gabi-gabi. Pero yung kagabi kakaiba talaga. Kakaiba. Ano na naman yan? Nakita ko si Mang Ignacio, si Lydia, pati si Chahilda. Nagre-ritual sila sa basement. May altar, may dugo, at nakita ko rin si Lolo Hernan na naglalakad ulit. Kakaiba nga yung mga panaginip mo ha. Oo. Pero hindi ko alam kung totoo o panaginip lang. Kasi pagkagising ko, nasa kama na ako. Stress na talaga yan. Pero, teka lang. Saan galing yung pulseras mo? Parang ngayon ko lang yung napansin Ito. Bigay ito ni Lolo Hernan. Sabi niya protection daw laban sa masasamang espiritu. Proteksyon? Hmm? Talaga lang ha. Pero alam mo ba, minsan ikwento ng lolo ko na may mga gamit daw na nilalagyan ng sumpa. Hindi lahat ng proteksyon ay talagang proteksyon. Minsan, yung pa mismo ang dahilan kung bakit naguguluhan ang isip ng tao. Ibig mong sabihin, may posibilidad na ito yung dahilan kung bakit ako parang nakakalimot at nalilito? Baka lang. Pero kung ako sa'yo, subukan mong tanggalin. Wala namang masama, di ba? Napatingin ako sa suot kong bracelet at dahan-dahan ko itong hinubad sa kamay ko. At doon bigla kong naramdaman ang matinding pagkahilo. Tsaka nanumbalik ang lahat ng mga nalimutan kong alaala. Mandy, ayos ka lang ba? Nahihilo ako. Mabuti pa, dalhin mo na kita sa bahay namin. Magpahinga ka na muna doon. Hindi. Iuwi mo na ako sa mansyon. Pero walang pakialam sa yung tiyan mo, di ba? Kaya sa bahay na muna kita dadalhin. Huwag na matigas ang ulo. Mabilis kaming nakarating sa bahay nila Russell na yari sa isang kahoy. Pagpasok namin doon, nadatna namin si Lolo Paco na nagtatahi ng sapatos. Lolo, masama po ang pakiramdam ni Mandy. Kailangan niya ng tulong natin. Russell, huwag ka na mag-abala. Kaya ko ng sarili ko. Ayan ka na naman eh. Halos matumba ka na kanina. Kung hindi kita nasamahan sa palengke, sa semento ka na nakahandusay. Pwede bang hayaan mo rin akong tulungan ka ngayon? Sobrang nahihilo ako sa mga oras na yun.
Pero mabuting nandoon si Russell na sumalo sa akin. Mabuting kaunting lagnat lang yon at mabilis akong nahimasmasan sa binigay na mainit na sabaw ni Lolo Paco. At habang nananatili ako doon ng ilang oras, napag-usapan namin ang tungkol sa naranasan kong kakaiba sa mansyon nila Mang Ignacio. Sa tingin ko, muling gumagalaw ang sumpa ng pamilyang yan. Sumpa? Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo Paco? Matagal ko nang gustong kalimutan yon. Pero siguro, oras na para malaman niyo rin ang karanasan ko noong nagtatrabaho ako sa mga Rodriguez. Kilalang mababait ang mga Rodriguez. Sila nga nagbigay ng mga sakahan sa mga tao dito sa baryo noon. Pero habang naninilbihan ako sa mansyon, may napapansin akong kakaiba sa mga ikinikilos nila. Pansin kong halos hindi na sila natutulog. Bihira ng kumain. Pero lalo silang nagiging malakas at mas bumabata ang itsura. Yun din pong napapansin ko sa kanila. Sa tuwing kakain kami sa mesa, konti lang ang nagagalaw sa plato nila. Mandy, sinasabi ko sa iyo, hindi sila karaniwang tao. Ang angkan nila ay lahi ng mga aswang. Mga nilalang na kumukuha ng lakas at dugo ng kababaihan para manatiling bata at malakas. Kaya ba nangihinang pisan ko habang lumalakas naman si Mang Ignacio? Dahil inaalay niyang dugo niya? Ay, Diyos ko naman. Akala ko talaga normal silang mga tao. Ganon na nga nangyayari sa pinsan mo. At dati rin, inakala kong matitino sila. Ngunit sa tagal kong naglingkod sa kanila, nakita ko ang mga senyales, ang mga ritual tuwing kabilugan ng buwan, at ang pagkamatay ng mga naging asawa ni na Hernan at Ignacio. Kahit pang tiyahin ko, lagi siyang umiinom ng sinasabi niyang tsaa daw para pampabata. Pero baka yun din ang dugo ng pisan ko. Tingin ko'y nahulog sa hipnotismo ang tiyahin mo. Kaya niya pinagtulakan ng pinsan mong pakasalan si Ignacio. Maaaring binigyan din siya ng alas na may sumpa. Habang ang pinsan mo naman ang naging alay. Dahil ang mga dalagang babae ang madalas ginagawang tagapagdala ng lakas sa mga nakakatanda. At kapag nakuha na nila ang lahat ng enerhiya, tumatanda ang kasangkapan nila, pwede na nilang ipapatay. Lolo, ibig niyo bang sabihin? Si Aling Soledad ay dati ring naging kasangkapan nila. Pero dahil tumatanda na siya kaya siya pinatay? Oo, Iha. Si Soledad ay naging biktima rin. Dati siyang maganda at masigla. Pero sa paglipas ng mga taon, unti-unti nang hinang, nawala ng gana at kumulubot ang balak. At yun ay dahil inubos na nila Ignacio at Hernan ang dugo niya. Hindi ko matatanggap na gawin nila to sa pinsan ko. Kailangan pigilan ang kasama nila. Mandy, kumalma ka lang muna. Pero paano ako kakalma, Russell? Nagtutugma ng lahat. Kung totoong sinasabi ni Lolo Paco, ibig sabihin nasa panganib si Lydia. Kailangan ko siyang iligtas, pati si Chahilda. Hindi mo sila basta-basta mailalabas sa mansyon, Mandy. Dahil isa sa ritual nila ay itali sa kanila ang sino mang babaeng nagpakasal kay Ignacio. Habang nasa ilalim ng sumpa, nagiging bulag sila sa katotohanan. Para bang nananaginip habang gising. Pero mabuting ikaw, nagagawa mo pang magising. Mabuting ang hindi siya naging katulad nilang wala nang kaalaman sa mga nangyayari doon sa mansyon. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero malakas ang pananalig ko sa Diyos at nananalangin akong gabayan ako lagi. Pero Lolo Paco, ano bang dapat kong gawin ngayon? Paano ko sila maililigtas? Ang tanging paraan lang para mawala ang sumpa ay sirain ang ugat ng kapangyarihan, ang rebulto sa altar. Hanggat naroon yon, tuloy ang sumpa at patuloy silang maghuhugas ng dugo ng iba para manatiling buhay. Ibig sabihin, kailangan kong bumalik sa mansyon. Hindi Mandy. Delikado yun. At nilalagnat ka pa nga, di ba? Wala na akong ibang pagpipilian, Russell. Kung hindi ko susubukang sirain yon, tuluyan ang malulunod sa dilim si Lydia at si Chahilda. Kung ganun, Mandy, ito ang tandaan mo. Huwag kang lalapit ng walang dalang panangga. Kaya may ibibigay ako sa iyong sandata.
Ito ang polo na minana ko pa sa mga ninuno ko. Sinasabi nilang nakakapatay ito ng aswang dahil may basbas ito ng kapangyarihan ng babaylan. Ito ang magpoprotekta sa iyo laban sa mga nilalang na nasa loob ng mansyon na iyon. Kapag sinubukan ka nilang atakihin, itaga mo ito diretso sa puso nila. Yon ang magiging sanhi ng kamatayan nila. Sasamahan ko siya, Lolo Paco. Hindi ko siya hayaang mag-isang harapin sila. Lolo Paco, malaki na po itong itulong niyo. Mas naging malinaw ng lahat sa akin. Hindi ko man alam kung anong kahihinatnan nito, pero hindi ko hahayaang mamatay si Lydia gaya ni Aling Soledad. Mandy, kailangan natin magplano ng maayos. Hindi tayo pwedeng basta na lang nasumugod. Delikadong kalaban natin. Lalo na si Mang Ignacio at si Lolo Hernan. Pero baka wala na tayong oras. Baka kung ano nang mangyari kay Lydia. Hindi ko na kayang manatili na lang dito, Russell. Mandy, pakinggan mo ko. Kung papasok ka ulit doon ng walang plano, baka ikaw naman ang mapahamak. Ayoko may mangyari ding masama sa iyo. Sa tulong ni Russell, bumalik ako sa mansyon kasama siya para sagipin si Lydia. Dahil wala sa mansyon si Mang Ignacio, naging madali na kunin namin si Lydia sa kwarto. Nangihina naman ang pinsan ko dahil sa kawalan ng dugo, kaya binuhat siya ni Russell habang nagmamasid ako sa paligid dahil baka mahuli kami ni Lolo Hernan. Hindi ko mahanap si Chahilda. Unahin muna nating ilabas si Lydia. Lydia, kumapit ka lang dyan. Saan niyo ba ako dadalhin? Kailangan na nating umalis dito. Hindi ligtas ang bahay na to, Lydia. Uubusin nilang dugo mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Lydia, mga aswang sila. At saan nyo naman dadali ng asawa ko? Mang Ignacio, dadalhin ko lang si Lydia malapit sa center. Masama po kasi ang lagay niya. Hindi na kailangan. Kakainom lang niya ng gamot. Pero hindi pa rin siya gumagaling. Kailangan na siyang ipatingin sa doktor. Doktor! Sino ka para manghimasok sa buhay naming mag-asawa? Katulong ka lang dito! Baka nakakalimutan yung pinsan ko siya. At may karapatan akong protektahan siya. Wala akong pakialam. Bilang asawa, ako ang may kontrol sa buhay niya. Kaya ibalik mo siya sa kwarto bago pa ako magalit na gusto! Hindi ako papayag sa gusto mo. Sinasaktan mo lang si Lydia. Matigas ang ulo mong babae ka! Lumapit si Mang Ignacio sa gawi ko, pero mabilis na humarang si Russell sa harapan para protektahan ako. Subukan mong saktan si Mandy. Ako ang makakalaban mo. Huwag ka magkisali dito! At bitawan mo ang asawa ko! Hindi kami bulag, Mang Ignacio. Alam na namin ang kasamaan mo. Bakas sa mukha ni Mang Ignacio ang galit at sa isang iglap, sinugod niya si Russell at itinulak sa dingding. Kaya niya nabitawan si Lydia. Bitawan niyo siya, Mang Ignacio! Ikaw, Russell! Binala na kitang huwag manghimasok sa buhay ng asawa ko, pero pinipilit mo pa rin siyang agawin! Wala akong inaagaw sa'yo. Pero ikaw ang nangaagaw ng buhay ng mga inosente. Ginagamit mo lang si Lydia para sa lakas mo. Russell! Nanghina ako nang makita si Russell na inihagis niya ng malakas. Kaya tumama ang ulo niya sa sahig. Nakita kong nakahandusay sa lupa si Russell at wala nang malay. Ano, Mandy? Lalaban ka ba? O gusto mong matikman ang bagsik ko? Hayop ka talaga, Mang Ignacio! Ang sama mong tao! Nang dahil sa inyo na Lolo Hernan, naging magulong buhay ng China at pinsan ko! Huwag mo akong sisihin. Ginusto ng sakim mong tiyahin at pinsan ang kayamanan ko. Kaya ang kapalit naman nito ay buhay nila. Hindi sila sakit tulad ng iniisip mo! Sadyang nilason nyo lang ang utak nila! Aba, Mandy, mukhang marami ka nang nalalaman. Oo! Dahil kahit ang lumpong ama mo, ay nilinlang din ako gamit ang pulseras na may sumpa! Naligas ako sa kinatatayuan ko nang maramdaman ang presensya ng tao sa likod ko. At sa paglingon ko, nakita ko si Lolo Hernan na nakatayo mismo sa harapan ko. At bago pa ako makatakbo, naramdaman ko ang matulis na bagay na tumusok sa tagiliran ko. Huli ka na, iya! Nagising na lang ako sa isang madilim na lugar at ramdam ko ang mahapdi kong sugat sa tagiliran.
Nahirapan akong tumayo dahil may kadenang nakatali sa isang paa ko. Mandy, Russell, nandyan ka ba? Mandy, nandito ako. Sobrang dilim, hindi kita makita. Huwag kang mag-alala. Kahit madilim ang paligid, ang mahalaga, naririnig natin ang boses ng isa't isa. Napahagulgol ako sa takot na hindi siya makita. Pakiramdam ko noon mag-isa na lang ako sa mundo. Pero sa kabila ng dilim, nakaramdam ako ng kapanatagan na marinig ang boses niya. Pero bigla siyang huminto sa pagsasalita, kaya ako kinabahan. Russell, nasan ka na? Sino yan? Russ, huwag ka naman magbiro. Nasa panganib na nga tayong dalawa. Oh, Aling Solidad. Please, huwag niyo akong saktan. Hindi ako kalaban. Hindi kita sasaktan. Muntik na akong himatayin sa takot na makita ng malapitan ang mukha ni Aling Soledad. Pero natigilan ako nang marinig ang boses niya. Hindi ako ang kalaban. Alam ko pong hindi ikaw ang kalaban namin. Ako ang biktima dito. Ang pamilya nila Hernan at Ignacio. Sila ang pumatay sa akin. Ang sasama nila. Paano nila nagawa yan sa'yo? Tinapon nila akong parang basura. Dahil nagustuhan ni Ignacio ang pinsan mong si Lydia. Kahit ibinigay ko sa kanya ang lahat. Pati kaluluwa ko. Pero nagawa niya akong pagtaksilan. Dito sa mismong kwartong ito, kinitil niya ang buhay ko. Gustuhin ko bang gumanti, pero hindi ko magawa. Dahil may mga proteksyong bumabalot sa kanila. Kaya ka ba nagpaparamdam sa akin na sa kaibigan ko? Dahil gusto mong humingi ng tulong? Oo, ikaw lang ang may kakayahan. Dahil hindi ka nagbubulag-bulagan. Kaya ikaw lang ang makakawasak sa kanila. Tulungan mo akong makaganti sa kanila. Kapag nagawa mo, maliligtas mo ang pinsan mo at ang tiyahin mo. Gagawin ko po, Aling Solidad. Sabihin niyo sa akin kung paano ko sila lalabanan. Madali lang ang gagawin mo. Unahin mo ang ribultong sinasamba nila sa ibaba. Sirain mo yon at sunugin kasama nitong mansyon. At pagkatapos, iligtas mo ang pamilya mo. Sa tulong ni Aling Soledad, nakalabas kami ni Russell sa kulungan. Tsaka dinala niya sa amin ang mga kinakailangan naming kagamitan. Ang bolo at ang gasolina para sunugin ang mansyon. Pareho man kaming nanghihina ni Russell dahil sa natamo naming sugat. Hindi yun naging dahilan para sumuko kami. Nagpatuloy kami sa misyon na sugpuin ang kasamaan ng mag-amang Rodriguez. Kaya hinanap namin ang basement kung saan nakatago ang rebulto. Nandito sila. Manatili ka lang sa likod ko. Huwag kang lumayo sa akin. Pero anong dapat nating gawin? Nakatali sina Lydia at Hilda. Mahihirapan tayong itakas sila. Tingin ko, kailangan nating ilihis ang atensyon nila para may oras tayong itakas sila at sirayan ang rebulto. Sige, magandang ideya pero kailangan nating bilisan. Ako ang gumawa ng paraan para kunin ang atensyon nila mga Ignacio. Gumawa ko ng ingay mula sa taas, kaya sila lumabas doon sa basement at nagkaroon ng pagkakataon si Russell na makapasok doon. Ngunit hindi naging madali dahil kaunti lang ang oras na meron kami. Hindi pa rin namin magawang itakas sila Lydia at Hilda. Tumigil na kayo! Dito na magtatapos ang mga buhay ninyo! Huli na para iligtas sila! Nagkakamali ka, mga Ignacio. Hindi ka namin naaatrasan. Tingin ninyo matatalo mo kami? Hindi kami ordinaryong tao na iniisip mo! Oo, hindi kayo mga tao dahil mga aswang kayo! Mga halimaw sa baryo! Bilib ako sa tapang nyo! Pero mauuwi pa rin kayong mga pagkain sa hapunan namin! Hindi ka dapat katakutan. Ikaw ang dapat na matakot dahil hindi magtatagal ang kasama nyo. Russell! Ihagis mo ng gasolina ngayon na! Bitiwan niyo sila kung ayaw niyong itapon ko tong kandila sa sahig! Hindi nyo alam ang ginagawa ninyo! Hindi nyo kami mapapatay! Habang tinatakot namin sila, dumating naman si Aling Soledad sa loob na ikinagulat nila Mang Ignacio at Lolo Hernan. Baka sa mukha nila ang takot. Nabitiwan naman ni Russell ang kandila sa sahig, kaya mabilis na kumalat ang apoy. Oh,
Anong boy ka pa, Soledad? Ignacio, hindi ko pa oras na lisanin ang mundo. Dahil ako ang magtatapos nitong kasamaan nyo ng ama mo. Mandy, iligtas mo ng pamilya mo. Lumabas na kayo rito! Russell, kunin na natin si Lydia at si Shahilda. Bilis! Oo, bilisan natin. Bago pa tayo matrap dito sa loob. Pero teka, paano si Aling Soledad? Mandy, hindi na siya tulad dating nabubuhay ng normal. Isa siyang aswang na dapat nang namatay pero sadyang nabuhay siya para gumanti. Wala na tayong magagawa pa kundi umalis at iligtas sa mga sarili natin. Tuluyan na naming nilisan ang basement, kasama ang walang malay kong pinsan at tiyahin. Mabilis kaming nakalabas at doon pinanood namin na nilamon ng apoy ang mansyon. Naririnig ko naman ang sigaw ng mga nilalang doon. At bago pa matupok ang mansyon, nakita ko sa gitna ng apoy ang anino ni Aling Soledad na tinusok si Mang Ignacio gamit ang bolo. Lydia, okay na bang pakiramdam mo? Oo, Mandy. Salamat sa'yo ha. Kahit naging masama ako sa'yo, pero hindi mo pa ako iniwan. Patawarin mo sana ako. Wala yun. Pamilya tayo eh. Tsaka ikaw lang ang nag-iisa kong pinsan. Patawarin mo rin ako, Mandy. Naging sakim ako sa pera. Hindi ko alam ang pinasok ko at muntik pang mawala sa akin ang anak ko. Salamat talaga sa pagligtas mo sa buhay namin. Shahilda, tao lang din po kayo nagkakamali. Pero sana magbago na rin po kayo. At sana may natutunan rin kayong leksyon. Basta ang mahalaga ngayon, buhay kayong dalawa. Sa kabutihang palad, nailigtas pa ang buhay ng pinsan kong si Lydia na halos maubusan na ng dugo. Habang ang tiyahin ko naman ay nagpapagaling na dahil napilay ang kaliwa niyang binti dahil sinaktan siya nila Mang Ignacio. Matapos ko silang kamustahin sa ospital, bumalik naman ako sa baryo para bantayan ang tindahan pero nakita ko si Russell sa labas. Pwede ba ako mangutang? Ikaw talaga, wala ka na bang ibang pakay kundi mangutang? Meron. Pero hindi ako utang ngayon. Gusto ko lang kasing ibigay itong bulaklak sa'yo. Sus, ang baduy mo talaga. Pero salamat dito ha. Para yan sa'yo. At saka, gusto ko lang din sabihin sa'yo na kahit lagi kang abala sa pagligtas ng ibang tao, huwag mong kakalimutan na may gusto ring magligtas sa'yo. Matapos ang lahat ng nangyari, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Doon ko naman napagtanto na minsan kailangan mo munang maranasan ang dilim bago mo makita ang liwanag. At doon ko naunawaan na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o ganda ng tahanan, kundi sa katapatan at tapang na ipaglaban na ang tama. Dahil sa huli, ang mga kayamanan ay nawawala, ngunit ang pusong tunay na nagmamahal ay mananatili habang buhay. Dito na nagtatapos ang kwento ko. Sana'y nagustuhan ninyo at may natutunan kayong mahalagang aral tungkol sa buhay at pamilya. Sa bawat dilim na ating hinaharap, lagi nating tandaan na may liwanag pa ring naghihintay. At kung sakaling mapakinggan ninyo ang kwento ko sa Takip Silim Channel, may nais lang sana akong iwang tanong. Kung ikaw ay nasa sitwasyon na nanganganib ang mga mahal mo sa buhay, magagawa mo ba silang iligtas kahit hindi naging mabuti ang trato nila sa'yo?